Eto na mga kabasketball, marami tayong good news. Gilas Pilipinas magkakaroon ng 3 advantage kontra sa New Zealand at Australia na kailangang masamantala ni Coach Tim Cone. At agent ni Kai Sotto at Yuki Kawamura, mukhang pagsasamahin talaga sila sa isang NBA team. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong papalapit na ng papalapit yung pinaka-inaabangang rematch ng ating Gilas Pilipinas. Siyempre, inaabangan yan ng mga Pinoy basketball fans kontra sa dalawang pinakamalakas na bansa ngayon sa Asia na Australian Boomers at New Zealand Tall Blacks na magaganap na ngayong February at March. So, February. So, next month na po yan mga kabasketball. Pero ang maganda rito, ngayon lang nangyari to, no? Especially sa Australia na masasabi ko na meron tayong 3 advantage o lamang diyan sa kanila. Lamang ang Gilas Pilipinas kesa sa Australia. So paano ko masasabi yan? Kasi unang-una mga kabasketball, unang advantage syempre yung home court. Dahil dito nga gaganapin sa atin sa Pilipinas yung laban, maibibigay ng mga players natin yung kanilang 100%. Syempre hindi sila kabado. Dahil nandito nga, yung crowd ay pabor sa kanila nag-cheer. So hopefully mabigyan ng tiwala ni Coach Tim Cone yung kanyang mga players na tumira. Especially itong sila Carl Tamayo, hindi pa natin nakikitang talagang lumalabas yung laro pagdating sa ating national team. At syempre si Kevin Kiambao, nakita na natin yung kumpiyansa niyan. Lahat ng players mga kabasketball, gusto natin na lumabas. May shooting naman yan sa tres Sila Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, kahit yang sila Newsam, may mga shooting yung mga yan, 'di ba? At andyan si RJ, andyan din magawa niya yung ginagawa niya sa PBA at etong si Juan Gomez. So malaking bagay po 'yon. Ano pa yung advantage natin bukod sa home court? Pangalawa, mas malaki tayo sa kanila especially sa ilalim dahil nga sa pagbabalik netong ating pambatong si Kai Sotto 7-3 yan, mahihirapan silang kumuha ng pantapat dyan at mas lumapad pa si Kai, no? At nagkaroon na rin tayo ng QMB, 4 na sila ni AJ Edu at Junmar Pajardo dyan sa ilalim. Meron tayong pagkakataon na mag-deploy palagi ng 2 big man dyan sa ilalim. Malalaki yan, 6'10 ang pinakamababa. Ganun po kalyamado pagdating sa ilalim etong ating Gilas Pilipinas. At ang ikatlo, napakahalaga ay yung chemistry o preparation at preparation, no? Pinagsama ko na lang mga kabasketball kasi chemistry, matagal na magkakasama sila yung mga Gilas players natin. Preparation, mas mauuna po tayong mag-practice kaysa sa kanila. Mauunang magpahinga yung PBA at etong Japan B-League naman February 15 yung kanilang huling laro. So pwede na silang umuwi dito sa atin sa Pilipinas, yung mga Japan B-League boys. Ang maiiwan lang 2 doon sa KBL, no? Si Carl Tamayo at Kevin Kiambao. So kumbaga lahat sila, yung 2 lang kasi kabisado na rin naman nila Kevin Kiambao sa Carl Tamayo yung sistema So makakapag-practice na yung iba. 'Di ba? Kung 18-man pool sila or 17, yung 15 or yung 16 makakapag-practice na. Samantala, yung makakalaban natin ng New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers, February 21 po, may laro pa sila. So wala pang February 20 yata. So kumbaga, wala pang 1 week kasi babiyahe pa sila dito sa Pilipinas So sana magamit yan, no? Ma-maximize ni Coach Tim Cone yung mga panahon na yan, yung mga araw na yan para makapag-practice ng matindi. At di ko pala nabanggit yung advantage natin sa laki, no? Para magamit yan, mabigyan ng magagandang pasa sa ilalim yung mga big man natin. So kasi lamang tayo, especially mga alley-oop, no? Kay Kai, kay AJ, sa ilalim naman kayang barakuhin ni Junmar yung iba dyan, di ba? Yun mga kabasketball. At eto sa ibang balita, may malaking posibilidad mga kabasketball na magkasama sa iisang NBA team sa Summer League ang ating pambatong si Kai Sotto at dati niyang teammate, nakakabalik lang sa Chicago Bulls na si Yuki Kawamura kasi pumirma siya ng 2-way contract ulit. October, alam ko mga kabasketball, na itanong ko to, no? Diyan nga sa agent ni Kai, saka ni Yuki Kawamura, iisa lang sila ng agent.
kung may chance ba na magkasama ulit yung dalawa sa iisang kupunan. Yung yes niya, kasi sabi niya, sagot niya, yes. Pero sabi niya, pababalikin niya si Yuki Kawamura doon nga sa NBA na nangyari na ngayon. Nakabalik na uli si Yuki Kawamura. Binigyan siya ng 2-way contract ng Chicago Bulls. Ngayon, ang tanong, mukhang magkakatotoo talaga at totohanin netong agent ni Kai na pagsamahin sa iisang NBA team si Kai Sotto at Yuki Kawamura. Maganda kasi ito mga kabasketball, no? So, hindi po malabo. Kay Yuki, wala tayong doubt dahil nandiyan na nga siya. May 2-way contract na makakapaglaro siya sa Summer League. Si Kai Sotto rin, ganun din. Nakapaglaro na siya sa Summer League. Magdedepende lang yan doon sa, kumbaga, ilalaro niya ngayon kung walang magiging problema, especially doon sa naging surgery sa kanya. Pero siyempre, umaasa tayo na magiging maganda etong pagbabalik ng ating pambatong si Kai Sotto. Hindi lang para sa NBA, but most especially para sa ating Gilas Pilipinas, sa ating national team. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.